Live na ba tayo? Okay na ba ito? Okay na. Welcome po muli. Welcome po sa lahat ng mga bumabalik sa channel na ito. Ngayon gagawa tayo ng reaction video sa isang video na nakita ko mula sa isang pare. Siya si Father Joseph Fidel Rora. Itong video na ito ay may title na Ano ang mas tama? Katoliko o ibang relihiyon? Parang gusto ko nang sagutin agad. Alam mo, Father Rora, kung ang ibang relihiyon ay katulad ng sayo na may leader na tao, mali yun. Mali ka. At mali sila. Mali ka, Father Rora, at mali rin yung ibang relihiyon na tinatanong mo. Mali kayong lahat. Kaya hindi ko alam kung bakit nag-upload ka pa ng video na to. Anong 12 minutes, 13 minutes, and 31 seconds tumagal yung video niya. Almost 14 or 15 minutes. Sayang yung oras ng makikinig sa'yo. Yeah, reviewin natin, panoorin natin yung video niya, tapos mag-react tayo. In-upload yung video na to 1 month ago at napakadami ng nanood sa panloloko nitong paring to. I have nothing against him. Personally, wala akong kahit anong masamang saloobin sa paring ito, sa taong ito. Hindi ko siya kilala personally. Parang gusto kong gayahin ng mga pagsasalita ng mga pare. Yung bang hindi ka makabasag pinggan, pero kailangan may conviction. Didiinan mo ang mga salitang kailangan na i-emphasize. Hindi nyo ba napapansin yung mga pare? Ganon kasi nag-aral yan eh. Ang mahal yata ng tuition fee ng mga pare. Pati public speaking, pinag-aaralan nila. Paano nila i-deliver ang kanilang pananalita
na kailangan ay malumanay, pero kailangan may conviction at kailangan i-emphasize natin ang ating mga salita. Diba? Pinag-aaralan nila yan kung paano yung pananalita, para maging marikit ang iyong pananalita. Tingnan mo naman ang nangyari. Puro kasinungalingan ang pinagsasabi nitong paring ko. Anong pruweba ko? Pakinggan natin, tapos mag-review tayo, okay? Magre-react tayo sa video niya. Simulan na natin. Nagawa ng iba. Maliwanag ng ating mga pagbasa sa araw na ito ay tungkol sa fasting, tungkol sa sakripisyo ng pag-aayuno. At dahil nabasa natin sa banal na kasulatan nito, ibig sabihin, ang fasting ay hindi lamang isang ordinaryong ritual na gawa-gawa lamang, imbento lamang ng tao. Ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang fasting o pag-aayuno, therefore, ay isang sakripisyo na kalugod-lugod sa Diyos. In fact, kung natatandaan po ninyo, noong nakaraang Miyerkules ng Abo, nagbigay pa si Kristo ng tip kung papaano magiging pleasing sa mga mata ng Diyos ang pag-aayuno. Ang sabi niya, kung kayo mag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot, gaya ng ginagawa ng mga pag-imbaw. Hilamos kayo, mag-ayos kayo ng buhok upang hindi mahalata ng mga taong nag-aayuno kayo. Hindi niya sinabing, huwag kayong mag-aayuno. Masama yun. Nagbigay pa nga siya ng tip kung paano magiging pleasing in the eyes of God ang fasting. Nagiging hindi lang tama ang pag-aayuno because of the attitude, of the motivation, and sometimes of the timing of the one who is fasting. At narinig po natin sa ating gospel reading ang isang paraan kung paanong ang isang gawaing pagpapakabanal o paglapit sa Diyos tulad ng fasting ay hindi nagiging kalugod-lugod sa mga mata ng Diyos. Narinig po natin ang tanong ng mga tao o ng mga disipulo ni Juan Bautista. Kay Kristo. Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ng mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alaga? I believe hindi ito inosenteng tanong. May mali siya ito. Kaya nga, dinaan ko sa pagbasa para mas maramdaman nyo yung mali siya. Kasi para sa akin, nagmamagaling yung nagtatanong. May yabang yung nagtatanong. Na para bang, Jesus, look at us. We are cool. We are doing what is right. Nagfa-fast kami, nag-aayuno kami, mahirap to pero kinakaya namin, ang galing-galing namin. Samantalang ang mga alagad mo, hindi nagfa-fast. Come on! Sounds family o familiar ba? Di ba minsan, ninarinig din tayo ganito. Bakit kayo? Magamit pa kayo ng mga imahe. Pwede nang dumiretso sa Diyos. Hindi niyo ba alam yun? Yun ang ginagawa namin. Bakit kayo? Ay, Brother Rosario, ulit-ulit ang dasal ninyo. Pinaparangalan nyo si Maria. Tao lang naman yan. Hindi namin ginagawa yan. Kami ang tama. Mali kayo. Something like that. At kung magtanong pa, may tonong ganyan. Di ba? Kaya alam mong, may mali siya. Hindi inosente. Walang malasakit kumbaga. Ang gustong gawin ay hindi ang magtama, kundi ang mamahiya. Ang gustong gawin ay ang ipakita, mas tama ako, ikaw ang mali. Mali kayo. Pero maging patas tayo. Kasi meron din namang diyang nagsasabi, ba't kayo ang haba ng mga buhok ninyo? Ano ba yan? Hindi kayo nagsaselebrate ng birthday ninyo? Napaka-KJ nyo naman? Ewan ko sa inyo. Ha? Hindi kayo kumakain ng dinuguan? Sarap. Ay, ewan ko sa inyo. O diba? Minsan may mga ganyan din tayong banat. Mga tanong na mayroon din mali siya.
nagmamagaling, nagmamainam. Hindi po tama. Yan. Hindi daw tama. Napakinggan niyo yun. Napakinggan ninyo ang napakahabang premise ng paring ito. Diba? Kailangan kong gayahin ba ang kanyang pananalita? Na kailangan may conviction, di ba? May mga diin, may mga inflection ang kanyang pananalita. Doon sa buong premise niya, ang naunawaan ko ay kino-compare niya yung religion niya na Katoliko at yung ibang mga religion. Kuno, gine-generalize niya ibang mga religion na pumupuna sa kanila, sa mga aral nila, na meron daw mga tono na imbis na mag-correct ay gustong ipahiya lang sila, mga Katoliko. May mga ganun daw na mga religion na ano pa ba yung mga sinabi niya? Ang haba kasi nung premise niya. Na daw may mali siya. Diba? May malis yung pagtatanong, may yabang, yun ang sabi. Pero, to be fair daw, meron din naman daw sila. Diba? Sinabi niya, to be fair, i-rewind nyo, ayaw makinig sa sinabi niya napakahaba. Ayoko nang ulitin eh. Naaalala ko pa naman yung mga pinagsasabi niya. Sabi niya, to be fair naman daw, meron daw naman sa kanila, sa mga Katoliko, sa inyo, na nagtatanong din, na bumabanat din ng ganun sa ibang mga religion. Like, bakit makahaba buhok nyo? Ba't hindi kayo kumakain ng dinuguan? Masarap daw yun. To be fair daw, so binanggit niya na may mga ganun din daw na nagtatanong na may malis, na may yabang. Mali daw yun. O, diba? So ang lalabas, lahat ng tao, kahit ano pang religion, may ganyang ugali, malisyoso. Kasama ka na dyan, padre. Lahat ng tao, binigay mo na example, lumabas na sa bunganga mo, padre. Pagkatapos nito, anong lalabas ngayon? Ikaw na nagsasalita dyan sa pulpito, ang kakaiba sa aming lahat. Yun ba ang gusto nyong ipalitawin, mga pare, mga leader ng church? Yan yung Father Rora na yan. Ano gusto mong sabihin? Ibinigay mong example, yung premise mo. So lahat pala ng members yan. Lahat ng miyembro, lahat ng tao, ganun pala yung ugali. May malisyosong pag-uugali, may kayabangan. Sabi mo, mali yan. Tao ka rin eh. Diba? Tao ka rin eh. Nakabalabal ka pa ng... Nasa pulpito ka pa at ikaw ay nagsasalita ng ganito na hindi makabasag pinggan, mga kapatid. Buisit. Buisit, napaka-ipokrito. Yan yung sinasabi ng Biblia na ipokrito eh. Naaasar ako. Dito pa lang tumataas na impression ko. Napaka-ipokrito nitong taong to, no? Lahat sinabihan niya, ibang mga religions ganun daw magsalita, may mga puna sa kanilang mga Katoliko, mga malisyoso daw, mga mayayabang, mga gustong mamahiya. Yung pala sabi mo, to be fair, may mga ganun din pala kayo. Kayo din palang mga Katoliko, pumupuna din pala sa ibang mga religion. Pinupuna nyo sila na may malis din, na may kayabangan din, at gusto nyo na rin mamahiya ng ibang mga tao, at ikaw na rin nagsabi, masama yan, mali yan. O di lahat kayo, yung topic mo, Father Rora, kung sino ka man, ano ang mas tama, Katoliko o ibang relihiyon? Di pare-parehas kayong mali. Yung premise mo pa lang. Premise mo pa lang eh, parehas lang pala eh, di mali kayong lahat. Kaya ano dapat ang pakinggan natin? Si Jesucristo. Magbasa tayo ng Bible at huwag tayong makinig sa mga paring katulad nito. Ano daw mas tama? Nagbigay pa ng example kanina na may nagtanong kay Jesus
na kino-compare yung mga alagad ni Juan Bautista at yung mga alagad ni Jesus Christ. Bakit daw hindi nagfa-fasting pero yung mga alagad ni Juan Bautista nagfa-fasting daw? Ano naman connect nun dito sa sinasabi mong Father Rora? Ano bang connect ang gusto mong i-connect? Kung iisipin mo, yung nagtanong na yan, hanapin natin. Yung nagtanong na yan ay basahin natin sa Marcos 2:18. 18, verse 18. Highlight natin. At nangag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga Fariseo, at sila'y nagsilapit at sinabi sa kanya, bakit nangag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Fariseo? Datapwat hindi nangag-aayuno ang iyong mga alagad. Sino yung nagtatanong dito? Itas nga natin 17. At nang ito'y marinig ni Jesus ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Sino pa to? Itas natin 16. At nang makita ng mga eskriba at mga Fariseo na siya'y kumakain kasalo, highlight natin, ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, ay nagsipagsabi sa kanyang mga alagad, ano ito? Na siya'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. So ang nagtanong pala kay Jesus, ng tanong na bakit hindi nag-aayuno yung mga alagad niya, ni Jesus Christ, ay mga eskriba at mga Fariseo. Itong ibinigay namang example, itong paring ito, Reverend Father Joseph Fidel Rora. Ang ibinigay niyang example naman, mga nagtanong nito, kalaban ni Jesus Christ. Yung ganun magtanong, kalaban ni Jesus Christ, yung mga eskriba at Fariseo, tinanong sa Jesus Christ, kami, mga Fariseo, nag-aayuno. Yung mga alagad ni Juan Bautista, nag-aayuno. Ba't yung mga alagad mo, Jesus Christ, hindi nag-aayuno? Yung mga nagtanong na yan, dito sa Bible, naka-record kay Marcos 2:16, mga eskriba at mga Fariseo. Ayan mga eskriba at mga Fariseo. Yan ang mga nagtanong kay Jesus Christ ng ganong tanong na bakit hindi nag-aayuno yung mga alagad mo? Kami nag-aayuno. Ang ibinigay nitong Father Rora na to, itong nagsasalita sa video, Father Rora, mga kaaway ni Jesus, tapos ikukumpara mo sa inyong lahat? Sa Katoliko at sa ibang relihiyon na tinatanong mo dyan sa video mo, di lahat kayo mga eskriba at Fariseo pala. Yung mga ganyan pala magtanong, sabi mo, to be fair, ulitin nga natin sinabi niya, to be fair, may mga ganun din na nagsasalita sa atin. Saan ba banda yun? Alam mo yun? Yun ang ginagawa namin. Bakit kayo? Ito Rosary, ulit-ulit ang dasal ninyo. Pinaparangalan mo si Maria. Tao lang naman yan. Hindi namin ginagawa yan. Kami ang tama. Mali kayo. Something like that. At kung magtanong pa, may tonong ganyan. Di ba? Kaya alam mong, may mali siya. Hindi inosente. Walang malasakit kumbaga. Ang gustong gawin ay hindi ang magtama, kundi ang mamahiya. Ang gustong gawin ay ang ipakita, mas tama ako, ikaw ang mali. Mali kayo. Pero maging patas tayo. Kasi meron din namang diyang nagsasabi, ba't kayo ang haba ng mga buhok ninyo? Yun diba inamin din niya? Sa kanila din daw, may mga nagsasabi din na ganun. Edi inamin mo din. Diba? Inamin mo din na sa Katoliko ay may mga malisyoso din. May mga nagtatanong para mamahiya din. Hindi ba? Na imbis na magmalasakit na i-correct ka ay ipapahiya ka. May mali siya. Sa bunganga mo na lumabas. So lahat kayo, yung mga binibigay mo example, kasama ka na Father Rora, kung sino ka man, mga tinutukoy dito na eskriba at mga Fariseo. Yun ang binigay mo ding example dun sa unang sinasabi mo
Sa Biblia, itong mga eskriba at mga Fariseo, mga kaaway ni Jesus Christ yan eh. O di lahat kayo kaaway ni Jesus Christ. Di ba? Lahat pala masama, lahat pala mali. O at sino ngayon ang tama? At bakit ka nagdadaldal dyan sa pulpito? Di ba? Tao ka rin naman eh. So naggaganyan ka din, di ba? Nagsasabi ka rin ng mga malisyosong mga bagay para mamahiya. Dinadaan mo lang sa ganyan, no, malumanay na boses dahil pinag-aralan niyo yan sa simbahan. Ano bang tawag sa school nila? Diba? Sa School of Theology ninyo na ang public speaking, kailangan pagpari ka, kailangan malumanay ang iyong boses para mahikayat ang mga makikinig. Diba, mga siraulo din pala, tao ka rin pala eh. Tapos ibibigay mong example, lumabas na rin sa bibig mo. Ano yun? Sineseparate mo yung sarili mo sa lahat? Kasali ka din dyan. Kung ang tanong mo ay tanong na pamamahiya, kasama ka din dyan, Father Rora. Ano dapat natin gawin? So dapat gawin natin, maging alagad tayo ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang pakinggan natin para matuwid tayo. Hindi ikaw ang papakinggan, Father Rora, kung sino ka man. Example mo pa lang, premise mo pa lang, nililitol mo na yung nakikinig sa'yo. Dinadaan mo lang sa pananalita na hindi makabasag pinggan at sa pagsusuot ng mga balabal na kung... Diba? Pagsusuot ng balabal at pagsasalita sa tapat ng maraming tao at humarap ka, tumayo ka sa pulpito. Yan, tapos may authority ka na i-separate sarili mo na hindi ka makasalanan. Katulad ka rin ng ibang yung tao na yun, di ba? Mabaho din utot mo, Father Rora. Di ba? Tuloy nga natin itong sinasabi niya. Basta, kaaway ni Jesucristo, itong mga eskriba at fariseo na to. At ang ibinibigay na example nitong paring ito, kung sino mang pare, ito na may mukha, nakakabuisit. Yung ibinigay niya example, lahat ng tao na ganun daw magtanong, kasama siya dun eh, tao ka rin naman eh. Kaya eskriba at fariseo rin kayo, kayong lahat. Kasama ka na, pari ka. Pakinggan nga natin. Hindi kayo nagsaselebrate ng birthday ninyo? Napaka-KJ nyo naman. Ewan ko sa inyo. Hindi kayo kumakain ng dinuguan? Sarap na. Ewan ko sa inyo. O diba? Minsan may mga ganyan din tayong banat. Mga tanong na mayroon din mali siya. O, diba? Inamin mo na din. May mga tanong kayong ganyan. May mga banat na meron ding mali siya. Di parehas din pala kayo nung ibang mga religion. Anong pinagsasabi mo ngayon dyan, pari ka? Itin nga natin. Pero maging patas tayo. Kasi meron din namang diyang nagsasabi, ba't kayo ang haba ng mga buhok ninyo? Ano ba yan? Hindi kayo nagsaselebrate ng birthday ninyo? Napaka-KJ nyo naman? Ewan ko sa inyo. Hindi kayo kumakain ng dinuguan? Sarap na. Ewan ko sa inyo. O diba? Minsan may mga ganyan din tayong banat. Mga tanong na mayroon din mali siya. Nagmamagaling. Nagmamainam. Hindi po tama. Yan. Paano kung yun ang ekspresyon ng pananampalataya ng kapwa mo? Paano kung yun ang paraan niya upang siya'y mas mapalapit sa Diyos, sa biyaya ng Diyos? Paano kung doon siya mas nagiging mabuting tao? Paano kung yun ay nakatutulong upang siya ay mas mapalapit kay Kristo? Tama namang iisa lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Maliwanag ang sabi ng Panginoon, no one comes to the Father except through me. Pero paano kung yung pagpunta natin sa daan na yan ay may iba't ibang mga ekspresyon naman? Paano kung yung mga ekspresyon ng pananampalataya natin o ng kapwa natin ay malapit naman sa Diyos? Kahit yung pagrorosaryo natin, ang tinutumbok pa rin naman ay si Jesus. Paano kung nasa motivasyon natin yan, nasa iniisip natin yan, at hindi sa paraan lang? Kung minsan nga, kung magpapaliwanagan lang, magkakaintindihan eh. Yun pala. Yun naman pala ang iniisip. Yun naman pala ang punteriya. Yun naman pala
ang ibig sabihin ng ginagawa nila. Kaya wag tayo agad umusga na porke alam nating tama yung ginagawa natin, mali na yung ginagawa ng iba. Iba't ibang expression lang. Kumbaga, yun yung ini-insinuate dito ng ating Panginoon eh. Kasi ang pag-aayuno ay isang disiplina upang ang tao ay mas mapalapit sa Diyos. Okay? Hindi niya dito kinokontra yung pag-aayuno. Again, hindi niya sinasabing masamang mag-ayuno sa Diyos. Nakakabuisit tong mamang to. Ulitin nga natin, nag-reconnect eh. Saan banda yun? Mas mapalapit sa Diyos. Okay? Hindi niya dito kinokontra yung pag-aayuno. Again, hindi niya sinasabing masamang mag-ayuno. Tama ang mag-ayuno. Pero sinabi niya, kasama pa nila ako eh. Ako ay Diyos. So sila, bagamat hindi sila nag-aayuno ngayon, nangangaral kasama ko. Kasama kong naglilingkod sa mga tao. Yun ay paraan din nila. Katulad ng paraan ng pag-aayuno upang mas mapalapit sa akin o sa Diyos. Iba't iba ng paraan. Kailangan ng respetuhan. Iba't ibang paraan. Paano kung ang paraan niya ay pagsasyabu? Dahil sa pagsasyabu niya, mas mapapalapit siya. Yun ang perspective niya eh. Irerespeto mo ba yun? Yan ang tinuturo ng mga pari ninyo, nag-iimbento oh. 'Di ba? Yun pala kalaban ni Kristo yung mga eskriba at fariseo na sinasabi kami nag-aayuno kami oh. Tapos ang tinatanong nila mismo si Jesus Christ. And sabi ni Jesus Christ, hayaan nyo sila eh, kasama nila ako eh. Yun yung binibigay, yun yung ina-explain niya eh. Kasama nila ako itong mga alagad ko, kasama nila ako, ba't sila mag-aayuno eh, andito ako kasama nila, 'di ba? Anak ng Diyos. Ba't nila papagutumin ang sarili nila? 'Di ba? Yun ang punto ni Jesus Christ. Sumunod kayo kay Jesus Christ. Yun ang pinaka point ng sagot ni Jesus Christ. Hindi yung sinabing irespeto nyo ang irerespetuhin namin ang mali ninyong pananaw. 'Di ba? Magkaaway yan eh, kaaway ng kabutihan ng kasamaan. Magkaaway yan. Ano, irerespeto ni Jesus Christ yung maling paniniwala nitong eskriba at fariseo? So parang inadmit niya na talo ko. Diba? Yun ba ang gusto mong palabasin, Father Rora? Ina-admit ni Jesus Christ na talo siya. Diba? O nag-aayuno pala tong mga alagad ni Juan Bautista. Nag-aayuno pala tong mga fariseo. Ba't yung mga alagad mo, Jesus Christ, hindi nag-aayuno? Irespeto natin ang... mapapalapit naman kayo sa Diyos kung ano man ang gawin ninyo. Yan ang itinuturo ng paring yan. Pakinggan niyo ulit. Diba? Dinadaan lang sa maririkit na pananalita, magpagsusuot ng balabal at pagtayo sa pulpito. Pero kung iisipin mo lang ang mga pinagsasabi ng mga to, mga sa demonyo, mga kasinungalingan, mga imbento. Sino ang madudulutan ng kabutihan yan? Saan mo dadalhin yung mga makikinig sa inyo ngayon? Mga pare. Kung saan kayo pupulutin yan? Hindi ba? Dadaanin mo sa maririkit na pananalita at mga malumanay na pagsasalita at di ba, yung mga karunungang pangtao para maengganyo ang mga taong makinig sa iyo kahit walang sense ang sinasabi mo. Pero kapag ganito ka magsalita, malumanay at walang mga salitang nakakagalit, maloloko niya yung mga nakikinig sa kanya. Yan ang style ng mga pari na yan. Parang papalabasin, sumuko si Jesus Christ sa tanong nitong ng mga eskriba at fariseo. Ang explanation nitong Father Rora, irespeto nyo kasi mapapalapit din naman sa Diyos. Yun ang expression ng faith nila para mapalapit sila sa Diyos. Ayun pala, ganun pala yun. Bakit sinabi ni Kristo, pabayaan nyo yung mga alagad ko kasi kasama ako. Diba? Yun ang sinasabi ni Jesus Christ eh. Bakit nyo gustong pag-ayunuhin yung mga alagad ko? Diba ipinapahiya na ni Jesus Christ mismo yung nagmukumpronta sa kanyang mga fariseo at eskriba? Diba? Ang ibig sabihin ni Jesus Christ sa sagot niyang yon, Father Rora, kung sino ka man o kung sino man nang malapit dyan, pakisabi dyan sa Rora na yan.
pakisabi sa pari na yan na ipinapahiya ni Jesus Christ yung mga eskriba at fariseo sa sagot niya. Di ba? Ang gustong sabihin ni Jesus Christ doon, ano bang pakialam ninyo? Di ba yun? Anong pakialam ninyo? Mali kayo. Tama ako. Dahil si Jesus Christ yun eh. Anong pakialam nyo? Bakit yung pinapakialaman na gusto nyo pag-ayunuhin yung mga alagad ko? E di mag-ayuno kayo, yan ang gusto nyo eh. Sundin nyo yung mga mali. Sundin nyo yung pag-iisip nyong mali, yung mga aral ninyong mali, mga paimbabaw, mali yan. Huwag nyo kaming pakialaman. Diba? Read between the lines. Huwag kami mag-iimbento, Father Rora. Diba? Sa explanation mo, kailangan irespeto ang mga ekspresyon ng mga iba't ibang tao dahil mapapalapit din yan sa Diyos. So, irespeto kayo na nagro-rosaryo at lumuluhod sa mga bato, sa mga chok. At in return, para fair, ikaw na rin nagsabi, Father Rora, na irespeto nyo rin yung mga nagpapahaba ng buhok at ayaw kumain ng dinuguan. Yun ang gustong ipalabas nitong pari na to. Magrespetuhan kayo ng mga beliefs at mga expression ninyo sa mga faith ninyo. Eh kung yung isa, ang expression ay sumamba kay Satanas. Dahil sa perspective niya, eh yun ang magpapalapit sa kanya sa Diyos. Rerespetuhin mo ba yon, Father Rora? O gawin nating mas mababa doon kung ang expression niya ng kanyang paniniwala ay ang pagsasyabu. Pagsasyabu, pagdodroga, yun daw kasi ang magpapalapit sa kanya sa Diyos. Yun ang paniniwala niya. Ano, irerespeto mo ba yon? Nag-aral-aral ka sa School of Theology, tapos ganyan ang sasabihin mo? Para kayong mga tanga. Diba? Dadaanin mo pa sa talumpati na ano. Diba? Nakakagigil eh. Nanggigigil ako eh. Aral lang Diyos, minamali mo. Si Jesus Christ, gusto mong matalo ng mga kalaban ng Diyos. Diba? Ako tao lang ako na wala akong pinag-aralan, pero kung si Jesus Christ ay binababoy mo, binabastos mo, minamali mo, yung nakabalabal sa'yo, Father Rora, iikot ko yan sa mukha mo. Iikot ko yan sa mukha mo. Itutulak kita dyan pababa sa pulpito. Diba? Tatanggalan kita ng mic. Sira ulo. Irespeto daw. Eh ang sagot ni Jesus Christ, pag binasa nyo mismo itong kwentong to, ipinapahiya ni Jesucristo itong eskriba at mga fariseyong nagtatanong sa kanya, kumompronta sa kanya. Sabi kasi ng mga eskriba, ito nakasulat to, may eskriba at mga fariseyo, kami po nag-aayuno. Itong mga alagad ni Juan Bautista nag-aayuno. Eh ba't yung mga alagad mo, Jesus Christ, hindi nag-aayuno? Diba? Tapos explanation nitong paring to. Sino ba tong paring ulit na to? Ayan no. Sabi niya ba naman, kailangan irespeto natin ang mga paniniwala, ang mga ekspresyon ng ating beliefs dahil yun ang magpapalapit sa atin sa Panginoon. Bobo ka pari ka kung sino ka man. Dadaanin mo sa balabal mong kulay ube. Balutin ko kaya yung mukha mo ng balabal mo. Ayoko na. Kayo na lang ang manood dito. Pero kung ako sa inyo, magbabasa ako ng Bible. Kasi si Jesus Christ, pag nag-explain yan, pag si Jesucristo mismo ang pinakinggan ninyo habang nagbabasa kayo at walang mga outside force, walang mga tao na makasalanan din, mababaho din ang utot na tulad nyo. Itong paring to, mabaho din ang utot nyo eh. Tapos yan ang pakikinggan mo. Kung ano-ano nga lang. Kung ano-ano nga lang sinasabi, oh. Diba? I-compare mo yan pag ikaw mismo nagbasa. Tapos si Jesus Christ ang pinakinggan mo. Tingnan mo, makikita mo doon na ipinapahiya ni Jesus Christ yung mga kaaway niya. Pinapahiya niya yan, diba? Sasabihin niya doon, oh, bakit niyo ba pinakikialaman yung mga alagad ko? Diba? Anak yan ng Diyos, oh. Anak siya ng Diyos. Alagad ko yan. Bakit kayo nakikialam? Diba? Yun eh. Diba? Anong pakialam nyo kung hindi sila mag-ayuno? Pakinggan ninyo yung mga matatandang salit-saling sabi ninyo ng mga grupo ninyo, mga Fariseo. Kung gawin naman ninyo yan, ayaw nyo pakinggan si Jesucristo, eh, problema nyo yan.
Yun ang gustong sabihin ni Jesus Christ sa pagsagot niya dito sa mga eskriba at fariseo. Di ba? Bakit nyo kami pakikialaman? Anak ng Diyos yung leader namin. Di ba? Tapos sasabihin nitong paring to, respeto nyo ang mga ekspresyon ng bawat mga tao, bawat belief, dahil yun naman ay magpapalapit sa kanila, sa Diyos. Sira ulo, paano kung yung ekspresyon ng isang tao ay magshabu, tas yun ang tingin niya magpapalapit sa kanya sa Diyos? Ano, irerespeto mo yun? Sira ulo ang pari ko. Nasusuka ako po. Ako wala naman akong pinag-aralang mataas, 'di ba? Hindi naman din ako mayaman kumpara dito sa paring ito. Mas magaling sa pananalita, mas marikit manalita, 'di ba? Kahit mga ganyang mukhang tanga. Pero pag nagbasa ako ng Bible at si Jesus Christ ang pinakinggan ko, mas may natututunan ako kaysa makinig dito sa paring mabaho din ng utot. Diba? Hanapin nga natin sa Bible, tama po ba? Tanungin natin mismo si Jesus Christ at ang Diyos, Jesus Christ. Tama po ba itong sinasabi ng pari na ito na irespeto ang mga belief ng mga tao? Kasi yun ang expression nila para mapalapit sa inyo, Jesus? Hanapin natin yung sagot dun. Basahin natin sa Colossus chapter 2, verse 8. Verse 8. Ito, i-highlight natin to. Ang sabi sa Colossians 2:8, kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya. Yan, no? Filosofiya nitong mamang to. Visit. Diba? Filosofiya yan ng pari na yan eh. Sabi ng Diyos, kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. O diba? Merong aral si Kristo at ang sabi ni Kristo, siya ang pakinggan, sundin yung mga utos niya. Tapos ang sabi ng pare, irespeto niyo itong mga iba't ibang beliefs ng mga taong yan, yung mga pagluhod sa kanilang mga rebulto, mga chalk, mga drawing. Irespeto niyo yan. Irespeto nyo din yung mga nagpapahaba ng buhok, irespeto nyo yung mga ayaw kumain ng dinuguan. Yun ang sinasabi nitong pari na to eh. Expression daw yan ng kanilang mga belief para mapalapit sa Diyos. Expression, ang sabi dito, di ayon kay Kristo. Sa Colossus 2:8, merong mga hindi ayon kay Kristo na aral, mga turo, mga filosofiya at mga walang kabuluhang pagdaraya ninyo, mga pare. At ng ibang mga leader ng religion, magsama-sama kayo, mga mali kayong lahat. May mga aral na hindi ayon kay Kristo. Ayun na nga, nakasulat sa Colossus 2:8. Basahin nyo lahat. Bakit naman hindi nyo binabasa? Hindi nyo pinapakinggan si Jesus Christ. Ang pinapakinggan ninyo, itong paring nakaube. Kumukulo talaga dugo ko. Pinakinggan ko itong paring to. Na-high blood ako Minamali si Jesus Christ. Ito nga may sabi dito, merong mga turo, may mga aral na hindi ayon kay Kristo. At isa na dito, yung pagluhod mo sa chalk. Diba? Magdodrawing ka ng alkitran na cross sa pader tapos luluhod ka doon. Tanga ka ba? Ang bobo, bawal nga yun ng Diyos. Utos ni Jesus Christ yun, no? Anak ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos bukod sa Diyos Ama. Huwag niyong sasambahin, huwag kayong luluhod sa mga yan. Si Jesus Christ ang pakinggan nyo. Tapos luluhod ka sa alkitran. Diba? Uukit ka ng styrofoam, hugis ng tao, tas yun na ang Diyos mo. Sira ulo ka. Hindi ayon sa turo ng Diyos yun. Hindi ayon kay Kristo. Yung mga practices ninyo. Tapos gusto mo pare, irespeto ng mga... Mali nga yun eh. Mali yun, di ba?
Kung ayaw nilang kumain ng dinuguan at gusto namang lumuhod sa alkitran, bahala kayo. Bahala kayong lahat. Kung ayaw niyong sumunod kay Jesus Christ, bahala kayong lahat. Magsuot kayo ng ube katulad itong pareng to. Ayoko nang tapusin ang video niya at na-high blood lang ako. Magbasa kayo ng Bible, ha. Yun ang pinaka-safe na paraan para hindi kayo maloko, para hindi kayo mailigaw ni naman, lalo ng mga nakasuot na ubing ito. Nakabalabal, mga nagsasalita sa pulpito. Lahat ng mga religious leaders yan, ganyan ang style ng pangangaral sa inyo. Dinadaan sa maririkit na pananalita. Diba? Ano ngayon kung marikit kang manalita sa isang taong nag-iisip at nakikinig kay Jesus Christ, halatang halata na manloloko ka. Diba? Wala na akong ibang masasabi kundi manloloko yung mga yan. Tapusin na natin ang video na to. Ulitin natin kasi nag-reconnect eh. Ulitin natin, nag-reconnect eh. Diba? Ako po ay hindi nandito para mangaral. Hindi po ako nandito para magturo. Wala po ako ibang kiniklaim, kundi ako'y isang tao lang. Hindi ako nandito para i-claim na sugo ako o isinugo ako ng Diyos. Hindi po. Baka sakaling pag ganun ako magsalita, ay makinig din yung mga to. Diba? Tao lang ako, nakatulad ninyong lahat. Tao tayong lahat. Mga makasalanan tayong lahat. Mga sinungaling, mga taong yan. Makinig kayo kay Jesus Christ. Yun na po ang the best na teacher pagdating sa religion. At hindi kayo maliligaw o maloloko ng sinumang tao pag si Jesucristo lang ang inyong pinakinggan. Kaya magbasa kayo ng Bible ninyo at layasan ninyo yung mga leader ng mga tao ng religion na yan. Wala kayong mapupulot dyan. Mag-iimbento lang yan ng mga aral. Ulitin ko, nasa Colosas 2.8, magsipag-ingat kayo. Sabi ng Diyos, may mga aral, may mga turo na hindi ayon kay Kristo. Kaya magsipag-ingat kayo. Yan ang sabi ng Bible, oh. Magbasa kayo ng Bible. Ako nagbabasa lang din ako ng Bible at gusto ko at ang ipinupush ko, magbasa rin kayo ng Bible. Hindi masama itong sinasabi ko, ha. Magbasa kayo ng Bible. Hindi kayo maloloko doon. Hindi kayo maliligaw doon. Si Jesus Christ ang pakinggan ninyo. Yan ang ipinupush ko. Safe yun. Walang masama sa sinasabi ko. Ang layuan ninyo, yung mga paring nakaube. Nakabalabal na puti, nakabalabal na mga ube, kung ano-ano mga filosofi at mga walang kabuluhang pagdaraya at mga salit-saling tradisyon ang pinagtuturo sa inyo. God willing, makagawa pa tayo ng iba pang mga videos. Abangan ninyo yan, mga Katoliko at mga ibang religion. At welcome naman po kayong mag-comment sa mga videos na ina-upload ko. Open ang comment section sa lahat ng social media accounts ko. Pwede kayong mag-iwan ng inyong mga saloobin doon. Ha? Pero ingat-ingatan nyo lang. Siyempre, channel ko po ito. At kung meron pong mga mag-iiwan ng tae nila dyan, ay karapatan ko naman pong linisin ang aking bakuran. Hindi po ba? Karapatan ko pong mag-delete o mag-block ng mga nagko-comment na barubal. Mga bastos. Pag sobrang bastos na ng comment ninyo, syempre, it's my right to clean it up, di ba? Linisin ang aking channel. Linisin ang aking bakuran. Linisin ang aking bahay. Kaya, sige lang, mag-comment kayo. Pero, huwag nyo naman po akong, di ba, babuy-babuyin sa sarili kong bahay. Ayun po, hanggang sa susunod. Bye-bye. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo yung video na ito, you can click the like button. At gaya ng sabi ko kanina, you can leave a comment sa lahat ng social media platforms ko. Bukas naman po yan sa mga suggestions or questions or your opinions. Ayun po, hanggang sa susunod na video. Bye-bye.